sa umaga pong ito, I want you to open your Bible. Tingnan niyo po itong verse na to, ha? Napakaganda. 1 Peter chapter 2, verse 9. Okay, buksan po natin. Okay, ano sabi po dito? Sabay-sabay nating babasahin to, okay? 1, 2, 3, go. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special what? Possession. That you may what? Declare the praise of Him who called you out of darkness into His what? Marvelous light. Now, ito pong 1 Peter chapter 2 verse 9, isa po itong declaration kung ano ang Kristiyano o kung ano ang simbahan. The Bible said, we are a chosen people. Hindi tayo frozen, pero ano tayo? Chosen. Sabi mo sa katabi mo, you are not frozen, you are chosen. Okay, yan. Okay? Tayo daw ay mga piniling tao. Pag sabi pinili, may something sa iyo, kaya ka pinili ng Panginoon. In His plan, in His purpose, pinili ka niya, kaya ikaw tinawag na chosen. Now, pag pinili ka, special ka na kaagad. Tama po. Tingnan mo yung katabi mo. Biro mo, yung iba nagmo-mall of Asia, ikaw narito. Ha? Sabi mo sa katabi mo, you must be so special. Ha? Ha? Sabi mo sa kanya, you must be so special. Sino you are agreeing with me that the person besides you seems so special? No? Hallelujah. Ha? Kahit walang pera yan, ngayon lang yan. Special pa rin yan. Amen. Tama po ba? Kahapon sabi ko, wala sa mukha yan, nasa paa yan. Amen. Hallelujah. Ano pangalawa? A royal, ano? Priesthood. Pag sinabi pong royal, katumbaso yan ng royalty, katumbaso yan sa Tagalog ng maharlika. Ibig sabihin, taga-palasyo. Pinili kayo ng Diyos, ang tawag sa inyo, chosen people. Pangalawa, royal priesthood para daw kayo mga ano? Mga taga-kaharian. O, tignan nyo ulit yung katabi nyo. Mukha bang taga-kaharian yan o mukhang taga-Muntinlupa prisoner? Hindi ho ganon. Dapat, ano yan, mukhang taga-Tundo, taga-Quiapo. Ano siya? Mukha ba siyang royalty? Well, behind that man that sit beside you is a royalty. Amen po ba? And then sabi ng Bible, a holy what? Nation. Mga pinabanal na tao. Okay? A holy nation. Isa pong banal na bayan. At ang tawag sa kanya ay God's special possession. Ha? Sabi ng Bible, sa kanya daw ang langit at lupa. Ha? Ang mga hayop sa kanya, lahat ng pag nasa lupa, kanya lahat yan. Lahat ng makikita daw sa langit at lupa, sa kanya yon. Pero sabi niya, pero meron akong special possession. Ha? Tinan mo yung katabi mo. Ha? Biro mo. Sabi ng Bible, siya yung God's special possession. Sino sa inyo tingin nyo sa kasarili nyo, mukha kang kawawa? Ba't ganyan ang tingin mo? Sabi ng Bible ko, isa ka palang special possession ni Lord. Ha? Sabi ni Lord, parang ano, ha? Nasubukan nyo na bang may damit kayo? Alam mo, damit mo, 20. Sa 20, lagi may paborito kang isa. Tama? Tama. Malamang suot mo ngayon. Ano? Okay? May 5 kang sapatos. Pero yung isa mong sapatos, lagi mong sinusuot. Ako, ang paborito kong sapatos ngayon, ito. Ngayong araw na ito paborito kong sapatos. Kaya sinuot ko ngayon No? It's a Jordan 11. May pumatay sa sapatos na to. Alam niyo ba yun? Itong Jordan 11, binibili sa Amerika, pumipila. Tapos pagpila nila, may nag-aaway kasi sumisingit yung isa. Nagbarilan, patay. Sabi ko, ba't nagpatayan? Dahil sa Jordan 11. Sabi ko, nagpatayan dahil sa rubber shoes? Opo, pagbilan nga ng isa, baka maganda yan. Kaya bumili po ako ng isa. Ang tawag dito, special possession. Pag special possession, ginagamit mo yan sa mga special na okasyon. Tama po ba? Ang sabi ng Bible, you are a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Tingnan mo nga katabi mo, sabi mo, grabe ka, Jordan 11 ka rin pala. Sabi mo sa katabi mo, Jordan 11 ka rin pala. Sino yung katabi mo dito? Hindi. Matindi ang katabi mo na yan. Tama po ba? God's, special possession.
Eh mga kapatid, ibig sabihin po ng God's special possession, si Lord sabi na iba, wala namang favoritism eh. Hindi totoo yun. Si Lord may favorite. Alam niyo kung sino? Yung katabi mo, favorite yan ni Lord. Special yan eh, amen? Sabi mo sa katabi mo, favorite ka pala ni Lord, ha? Yes, that is a special possession. Magagalit po yung iba pag sinabi kong, wala namang favorite si Lord. Kaya pala nainggit ka sa akin. Bakit? Favorite ako ni Lord eh. Sino dito magsabi na ikaw ay favorite ni Lord? Taas yung kamay. Woohoo! Biro mo, sa bilyon-bilyon na tao, isa ka sa napili, favorite ka, ibig sabihin. Pero sabi sa mga favorite, ano kasunod na salita? Sa lahat ng mga chosen, sa lahat ng mga royalty, sa lahat ng mga holy at special possession, ano kasunod? That you may what? Declare what? The praises of Him who called you out of darkness into His what? Marvelous light. Napansin ko, yung that you may declare, parang merong ini-expect si Lord dun sa mga pinili niya. Sabi niya, pinili kita, pinabanal kita, ginawa kitang royalty, special ka sa akin, pero ito gawin mo. Ano gagawin mo? That you may what? Declare. Ibig mo sabihin po nito, maipamalita, maipagsabi mo, at maipakita mo sa buhay mo. Na ano sabi dito? The praises of Him. Papakita mo upang mapapurihan ng Panginoon na yung Diyos mo who take you out from darkness, dinala kang yon sa liwanag. By the way, bago ako magpatuloy, sino rito yung niligtas ni Lord sa kadiliman ngayon, nasa liwanag na? Amen? Ano sabi ng Bible? Wala ka. Wala kang kwenta noon, ngayon nagkaroon ka na ng kwenta. Kaya lang, pag Kristiyano ka, ikaw yung taga-declare of His praise. Amen. How do you do that? 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Okay, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 10. Ito po yung pag-declare, okay? Ano sabi ng Bible? Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. So whether you eat or drink or whatever you do, ano sabi po dyan? Do it all for the what? For the glory of God. Yun yung declare His praise. Ibig sabihin po nito, sa lahat ng gagawin mo, okay, you will declare. Bali, ang tao, ang Kristiyano, kung Kristiyano ka, meron ka palang job description. Meron mo sa iyong pinapagawa ang Panginoon. What is the calling of the believer? What is the calling of the church? Yung iba, akala nila ang calling ng church, ang calling ng Christian, para kumanta sa stage, sumayaw sa stage. Hindi po. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon dahil bahagi tayo ng simbahan. Marami tayong ginagawa, but ano ba talaga calling natin? My Bible is telling me, do it for the glory of God. Yung calling po natin ay magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Now, ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos, matapos alisin ka sa dilim, nilagay ka sa liwanag, gagamitin ka niya for godly purpose. Now, let me clarify further. Papaliwanag ko po ito. Kung kayo'y nagtatrabaho, mag-a-apply kayo ng job, pag-apply mo ng job, sasabihin sa'yo, pag nagtrabaho ka, ito yung job description. No? Usually, pag in-apply mo yung isang trabaho, tinanggap ka, bago ka pumirma, papakita sa'yo yung job description. Sino nakaranas nun? Siguro lahat ng nagtatrabaho dito, alam niya yung sinasabi ko. So, bibigyan ka ng job description. Tatanungin ka, saan ka nag-aaral, ano tinapos mo, ano experience mo. Pag nalaman ng boss mo na medyo, bagamat pinili ka na niya, magiging empleyado ka na niya, pinakita job description. Pag nakita niyang medyo bitin siya sa'yo, sasabihin siya, halika, mag-training ka muna. Okay. Papadala kita sa Singapore. 6 weeks. Okay? Lahat. Libre aeroplano, libre hotel, tsaka libre pagkain. May sweldo ko na rin, iho. Di ba ikaw? Uy, hallelujah, hallelujah. Tuntua ka. Grabe, makakapasyal ka sa Singapore. Sige. Simula sa Lunes, makakaalis ka na.
pupunta ka sa Singapore. Di ba, uwi ka sa nanay mo, Nay, may lakad po ako sa Monday, saan? Singapore. Nak, Singapore ka, anak. Yes, kasi may training lang kami doon eh. Di ba? Pagdating mo sa aeroplano, di ba? Hindi ka marunong sumakay sa aeroplano, dahan-dahan, hindi mo mabuksan yung seatbelt, di ba? So ginawa mo, pumasok na lang sa loob. Hindi ka marunong eh, di ba? Tapos nag-CR ka, yung matanda, lumabas, naghahanap ka ng tabo, wala, di ba? Sabi mo doon sa lola, 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 saan mo nilagay yung tabo? Di ba? Eh, di ka, first timer eh. Pagbaba mo sa Singapore, dahan-dahan ka naglalakad, grabe, ang linis naman dito. Di ba? 6 weeks ka doon. Araw-araw, nakikinig ka, nagno-notes ka. Pag uwi mo sa Pilipinas, sinalubong ka ng nanay mo, umiiyak pa, anak, welcome back, di ba? Na yan, drama mo. 6 na weeks lang ako nawala. Pag uwi mo po, kinabukasan, punta ko sa opisina, report ka naman sa boss mo. Sabi sa'yo ng boss mo, kamusta training? Sir, ganda po. Marami ka bang natutunan? Opo. Alam mo ba magkano ginastos ko sa'yo? Opo. Hindi po. Gumastos ako sa'yo ng almost 400,000. Ano po ibig nyo sabihin? Ang laki na ng investment ko sa'yo. Opo. Galingan mo. Bukas, magsisimula ka na. Lahat ng pinag-aralan mo, grade 1 hanggang college, gumraduate ka, idugtong mo yung tinraining mo Singapore. Because ini-expect ko, meron akong return of investment sa buhay mo. Tama ba yan? So, trabaho ka kinabukasan. Ha? Pag nakikita mo yung boss mo, bigla ka sumisipag. Naku, si boss, ang laki ng ginastos sa akin. Naku, baka magalit, baka tanggal. Di ba? Ang hinaabangan ng boss, talika dito. After 1, matali ka. Yung performance mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ako natutuwa. 1 buwan, pabibigyan pa kita. Tandaan mo, ang laki ng aking investment sa iyo. Yes, sir. Gusto ko mag-perform ka, ayoko ng no performance. Yes, sir. Ayoko ng low performance. Opo. Gusto ko over performance. Sir, over performance. Ibig ko sabihin, high performance. Kung mai-over mo, mas maganda. Yes, sir. Gagawin ko po yan. Grabe, oh. Hindi ka na natutulog, halos hindi ka na kumakain. Magawa mo lang yung over-performance. Minsan nga, hindi ka na nagsisimba, di ba? Hindi ka na nagse-cell group. Basta magawa mo lang yung over-performance. Minsan, pupunta ka sa simbahan, malungkot ka, sa likod ka umuupo, baka makita ka ng cell member mo, ng cell leader mo kasi hindi ka na umaattend. Kasi nga, binabantayan mong mabuti yung performance mo eh. No, ngayon sa church, no performance ka na, no appearance ka pa, no attendance ka pa. Di ba? Bakit? Kapalit kasi may binabayaran kang investment nung kumpanya sa'yo. Totoo ba to? Totoo ba? Kaya yung iba sa inyo, takot na takot sa boss, ayaw na ayaw matrabaho, kasi laki ng investment. May tanong lang ako sandali. Itong verse na binasa ko, mayroon din namang ginawa siguro sa yung si Lord na investment. Tanong ko, meron ba ditong tao na matay ang amo mo sa iyo? Dumulo ang dugo niya para sa iyo. Meron? Wala. Ay di, mas malaki investment sa iyo ni Lord. Meron ba ditong boss mo? Siya binagay lang sa iyo 400,000. Si Kristo, buhay niya, dugo niya binigay. Sino mas malaki investment sa iyo? Si Lord o si boss? Taas yung kamay na naniniwala na si Lord. Grabe. Hindi Meron kayang kapantay yung ginawa ni Kristo sa'yo? Pinarusahan, tumulo ang dugo, namatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay para sa'yo. Meron ba ditong boss mo na nagpapako sa krus para sa'yo? Hindi nila kaya yon. Si Lord lang nakakagawa nun. Totoo ba malaki na investment ng Diyos sa'yo? Alam niyo investment niya sa'yo? Hindi pera. Yung kanyang bugtong na anak, binigay para sa ikaliligtas mo. Let's balance this. Yung iba sa atin, halos mamatay tayo para sa boss, hindi naman namamatay sa'yo ang boss mo para sa'yo. Pagdating kay Lord, sino sa inyo nagbabayad ng return investment ni Lord sa'yo? Sige nga, magandang tanong. Tingnan nyo, bakit kay boss, 400,000 ang ginasto sa'yo? Sabi niya, Pastor, mas mabuti ng walang tulog kaysa walang gising. Mga ganyan ng mga
Talagang sobrang pagod sa trabaho eh. Napansin ko, maraming mga tao, mataas ang performance doon sa kanilang trabaho. Pero doon sa purpose niya bilang priesthood, bilang chosen people, bilang royal priesthood, bilang chosen people, imagine niya, God's precious possession, pagdating doon sa side na yon, tayo laging no performance or low performance. Siguro iba sa atin yung malulungkot dahil sasabihin mo ngayon, Pastor, mukhang tama yung sinabi mo. Ang pinakamatinding nag-invest ng buhay ko kung bakit ako ngayon ganito ay walang iba, kundi ang aking Panginoong Yesus. Pero bakit pagdating sa performance ko kay Kristo, lagi na lang no performance or low performance? What is the church? The church, according to my Bible, is a people who receive the investment of God in their life. The Lord has redeemed us from darkness, and He tried to renew our life until He could restore back our life. He invests so much in us. And if you think God is not looking for return of investment, you're wrong. As much as your boss in your job is expecting a return of investment for you so that you could perform well, not no performance, not low performance, but he expect that out of his investment, he could see the high performance coming from you. But then I would try to compare the way how God gave His life for me. He invests His own Son. He invests His blood. He invests His sacrifice. And now, I don't see that my God is expecting return of investment. Ganyan to lang yan para mas simple. Bakit pagdating kay Lord, loging-logi sa atin? Pagdating kay boss, tubong-tubo. Pagdating kay Lord, loging-logi. Yung iba nga sa inyo, pag may trabaho na, hindi na magdi-devotion, hindi na magsesel, bihirang magsimba. Kasi nga, istorbo yan kay boss eh. Kasi nga, ang investment lang na nakikita natin, yung investment nung pinagtatrabahuan natin, pero hindi ninyo makita yung investment na ginawa ni Kristo para gumanda ang buhay mo. Are you listening? Are you listening? Pwede ba ako magtanong? Sige, pag-usapan natin ang church ngayon. Inviting people to the Lord, no performance. Hindi nag-i-invite. Mag-win ka nga ng souls, mag-evangelize ka, no performance. May disciple ka ba? No performance. Nagtatides ka ba? No performance. Daming ganyan sa loob ng simbahan. I-encourage mo siya mag-invite, ayaw. Encourage mo siyang mag-share ng gospel, ayaw. Tulungan mo siya mag-disciple, nawawala. Kaya ang labas, no performance. Yung isa naman, hindi naman no performance, lagi na lang low performance. Pwede nawang gawing mag-complete ng 12, lagi na lang 2, lagi na lang 1. Hindi makumpleto. Wala siyang natatapos na trabaho, low ang performance. Walang na, kung mag-invite man, nakapag-invite, tapos mawawala. Magdi-disciple sa simula, mawawala din. Magta-tithes, parang ayaw. Inconsistent, low performance. Bihira tayo makakita sa loob ng simbahan, yung mga tinatawag na high performance. Alam nyo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang Dulos for Christ, lumago po itong church na to from 200 to 15,000. Kasi may mga true disciples dito na high performer. Yung over-performance, no? Pag nakikita ko po yung si Kuya Jun Abogado ninyo, sila Pearly, kapag nakikita ko po dyan si Ate Ria ninyo, in the rest of the women, ito yung aking mga high performer eh. Ito yung mga true disciples na kapag inasahan ito ng Diyos, gagalaw talaga to with performance. Pero, ito yung mga manager ng IBM, ito yung mga high-profile leaders sa mga kumpanya, matataas. Kaya lang, ang hanga ko sa kanila, ang tingin nila sa boss nila, pangalawang boss lang, ang talagang boss, si Lord. Dahil nakikita nila, wala sa kalingkingan ang ininvest ni Kristo sa buhay nila, compare sa kanilang boss. Kaya nagtatrabaho sila, hindi nila pinababayaan yung ministry nila. Talagang church performing sila. Maraming Christians, hindi ito naaabot yung ganitong kaisipan.
Kasi nga iniisip lang natin, trabaho. Kasi yung trabaho mo, iniisip mo lang, pambili ng bahay, pambili ng kotse, pagkain. Para tayong pagano. Iniisip lang natin, food, shelter, and clothing. Wala tayong concern doon sa purpose ni Lord that we might declare His praise. Wala ho tayo nun. Kaya ang buhay natin, hindi nagbibigay ng glory kay Lord. In whatever you do it for the glory of God. Wala ho, hindi natin napupuntahan yung lugar. Kasi nga, hindi lahat ng ginagawa natin nakakaluwalhati sa Diyos. Tingnan nyo to. Kung puro ka naman simbahan, napabayaan mo trabaho mo, hindi rin maluluwalhati si Lord. Naintindihan nyo ako? Ang ganda nga ng performance mo dito, marami kang na-evangelize, marami kang nasiran, yung trabaho naman, pumalpa ka. Hanggang sa nawalan ka ng trabaho kasi hindi mo inasikasong mabuti. Low performer ka, wala rin. Pastor, posible ba yun? Yung mataas ang performance ko sa church, tapos mataas din ang performance ko sa trabaho ko, kaya sa paaralan ko. Posible ba yun? Posible kapag naiisip mo that everything you do, you want to do it for the glory of God. If I do my job, I will do it for the glory of God. If I do my church assignment from God, I will do it for the glory of God. Pag ganun ginawa ninyo, mag-i-enjoy kayo sa buhay ninyo. Kaya ang dami ko nakita, grabe, ang tataas ng sweldo, ang tataas ng posisyon sa kumpanya, pero tuwing nakikita ako, nalulungkot. Sabi, Pastor, pag nakikita kita, nakukonsensya ako. Bakit? Nakukonsensya talaga ako. Bakit? Kasi, Pastor, kitang-kita ko, paano ko pinabayaan yung ministry ko eh. Ha? Minsan nalulungkot ako, sasama ko sa camp. Pupunta kami sa camp. And doon kami sa loob ng camp, siya nag-iisip ng negosyo. Hindi pa tapos ang camp, uuwi na. Magsisimula na, wala pa. Nasa loob ng camp, hindi pa nakita. Sabi ko, anong klase naman buhay yan, no? Tapos nag-i-expect ng pagpapala. Diyos ko po, maawa ka naman. Nag-i-expect ka ng pagpapala. Hindi mo nga nire-return yung investment sa'yo ng Diyos. Palagay mo, mag-i-invest pa ulit si Lord sa'yo? Ano sabi ng Bible? Yung pinagkatiwalaan ng isa, pinagkatiwalaan ng 5, pinagkatiwalaan ng 10. Pagbalik niya yung investment na nilagay niya, yung 10 naging 20, yung 5 naging 10, yung isa naging wala. Hindi ginamit. Sabi ni Lord, hindi kita na pagkatiwalaan ng ininvest. Kukunin ko na yan. Nagtataka yung ibang Christian, Lord, ba't ganito trabaho ko? Ang sipag ko naman, pinilit ko, nawala pa. Ang nakikita mo lang kasi nga, yung investment sa'yo ng nanay mo, tsaka ng boss mo. Pero nakita mo ba yung ininvest sa'yo ng Diyos? Wala sa kalingkingan yun, yung ininvest ng nanay, tatay mo, tsaka boss mo. Because they never die for you. Jesus sacrificed Himself for you. You have to see that. Ano ginawa doon sa 10 pinagpala? Inayos yung investment sa kanya. Dinoble. Yung 5 naging 10, dinoble, binless ni Lord. Yung hindi nag-perform, yung low performer, kinuha pa, binigay doon sa mga nagpe-perform. Mga kapatid, pinapaalalahanan ko po kayo. Pwede bang maging masaya buhay natin? Sino gustong maging masaya? Ha? Huwag nyo lang pasayin yung boss nyo. Pasayin natin ang Diyos. Amen. Sino sa inyo ready to bring glory to our God? Ha? Ganyan lang kasimple buhay, huwag nyong i-complicate. Hindi masaya si Lord na nasa loob ka ng church, dumadami kayo, pero yung trabaho mo, pinapabayaan mo. Hindi masaya si Lord doon. Gusto niya, maganda trabaho mo, pero maganda rin ang church performance mo. Now, ano ba naman ang goal ng simbahan natin? Binanggit ko po sa inyo. Hindi naman po tayo, ang goal natin, hindi mag-produce ng dancer, hindi tayo nagpupunta ng mga singer. Gagamitin kasi ang Lord, ang simbahan, to win souls and to make disciple. Kasi the church was raised to do that. Lahat ng bata, matanda, win souls and make disciples. Lahat ng luma na sa church at bago pa sa church, lalaki man o babae, you must perform soul winning and make disciple. Bibilisan ko lang po ito. Pastor, bakit po yung iba hindi makapag-perform ng high? Laging no performance o low performance. Ito yung gamot. Okay? Ready na ba kayo? Sino rito yung gusto mong maging high performance? Pagdating kay Lord, taas yung kamay. Ha? Yung bang masipag kang mag-invite, masipag kang mag-evangelize, masipag kang mag-disciple, parang normal, masaya kang ginagawa.
Hindi yung parang nag-i-struggle ka. Kasi alam mo nga, ang laki ng utang mo kay Lord, ang laki ng investment eh. Sa trabaho, ganun din, masipag ka, gusto mong ma-promote, piniplease mo yung boss mo, talagang balance. Ang napansin ko, bakit ang mga Kristiyano hindi lumalago pagdating sa performance? Alam nyo, kung bago ka pa lang, low performer ka, normal yon. Pero pag tumatagal ka, hindi ka pwedeng manatiling low performance o no performance. Dapat magkaroon tayo ng high performance level. So ito yung mga dapat gawin. Taas yung kamay, gusto mong magkaroon ng high performance level. Ito yung nakita ko. Kaya pala sila hindi nagpe-perform ng maganda. Kaya pala mababa ang kanilang performance. Usually, they don't know what they supposed to do. Yan ang number one problem. They don't know what they supposed to do. Sa Tagalog po, hindi nila alam kasi kung ano gagawin. Kaya nga sa trabaho, if we apply a job, they give us job description. They tell you why you are hired. Amen? If you check and if you agree, they will give you the job. Amen? When God called you, He gave you a job description. Amen? At ang job description ng lahat ng Christian is to conquer and to win this world. Amen. Because nobody will ever do this except you and me. Yan ang job description ng church, ng mga Kristiyano. To conquer the world by winning souls and making disciples. Amen. Dapat ma-build po natin yung personal, dapat alam ko, I need to know what I supposed to do. Amen. Pangalawa, banggitin ko po ito. We do not know how to do it. Yung una, we don't know what to do. Ito, we don't know how to do it. In fact, if you apply to your company, they will give you your job description. Then, they will train you. Ite-train ka nila. How do you do things dito sa loob ng kampanya? Sa company natin, may regular training, may monthly training, may yearly training. Amen. After those training, then your company will expect in return yung lahat ng ininvest sa atin. Amen po ba? Now, every Christian is called and we have an access in heaven. Pero, ang tindi ng investment nga ni Lord sa atin. Mayat maya, puro request tayo. Panginoon, pagalingin po kapatid ko. In Jesus' name. Lord, bigyan mo po ako ng magandang taxi. Amen. Lord, wag po akong malate. Amen. Lord, sana amen. Puro tayo request. Gawin mo sa busya, puro ka request. Alam mo gagawin sa'yo, boss? O yan, dami mo nang inihingi, yung return investment ko sa'yo. Baka walang nangyayari dyan. Gaganunin ka ng amo mo eh. You know, when God bless us so much, He expects something. Tama po ba? Tama po. Hindi tayo puro request ng blessing and praying pero walang balik yung investment sa atin ni Lord. Huwag po. Amen? Bakit sinabi ng Bible, we have to train you to prepare you for the ministry? Tinitrain ka pero always underperform. Sana sa umagang ito, mag-evaluate kayo ng life nyo. Ha? Oo nga, no? Bakit para sa trabaho, super perfect ang performance ko. Pero pagdating sa church, parang ang tumal-tumal ko. No? Kasi nga po, baka mali yung nakikita ninyong investor na nagpunta sa inyo. Amen po ba? Pangatlo, they do not know why. Bakit sila underperformance o no performance? Because they do not know why they are doing it. In fact, if you don't know, you will not be excited. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi ka may excite. No? Kaya minsan po, I think nagkwento ko sa inyo, true story, nagkaroon ng bayanihan. Grabe, ililipat yung bahay dito sa kanto, pupunta sa kabilang kanto. Kubo lang naman eh. Dumating yung mga kalalakihan, libre panset, libre lumpia, pakainin daw sila. Basta bayan yan, magbubuhat tayo ng bahay. Dadalinan. Yung mga kabataan nagtakbuhan. Ayun. Ang nakasakay, ang nagbuhat, mga 4 na po. 2 sa side, 10 dito, 10 dito, 10 dito. 4 na po. Okay, ready? 1, 2, 3, buhat! Pampira, hindi mabuhat. Isa pa. Lakas nyo, todo nyo. 1, 2, 3. Grabe talaga, hindi mabuhat. Alam mo, sabi ng taga-ayos, ganito gawin natin. Yung 3, umalis kayo dyan, sa harapan. Yung 3 sa likuran, umalis kayo. Ayan, minus
40 minus 6 tayo. 34 na lang tayo. Buhat. 1, 2, 3, umangat. Umangat. Sabi, sir, ba't ganun? Nung binawasan, umangat. Kasi yung 6 nakasabit lang yun. Hindi naman talaga tumutulong yun eh. Okay. Okay, ready. Okay, ready. Yan na. Buhat. Angat. Lakad. First step, kanan una. Ready, 1, 2, 3. Naku, hindi lumalakad. 1, 2, 3. Grabe. Baba. Sa kabila, bawas ng 5. Sa kabila, bawas ng 5. Naku, 36 minus 5. 26 na lang, kaya pa ba yan? Buhat. Umangat ka agad, ang bilis. Lakad. 1, 2, 3. Sabi, bakit? Yung 5 tinanggal ko doon. Ang lakad, sabi ko, doon. Gusto dito pumunta eh. Kaya hindi talaga makakaandar. Biro mo, lahat kami, papaganon siya, papabaliktad. Talagang may mga ganyan sa simbahan eh. No? Hindi makaganon ng simbahan kasi sabi ni pastor, dito! Siya naman punta dito. Buhat! Kasi naman naglalara. Sabi mo sa katayo, parang ikaw yung sinasabi ni pastor. Imbis na makatulong, naglalaro. Imbis na maka-advance ang gawain ng dulo, so yun, salungat, di ba? Maraming ganyan sa simbahan eh. No? Imbis na makatulong, nagiging pabigat. Imbis tumulong mag-forward, binabalik. Sabi ko, Diyos ko po, pag ito mga kasama mo, walang bayanihang magkakaroon, malamang po magugulo. Sigurado mamamatay at sasabihin siya na ang bayani. Mga kapatid, we need to process the people, we need to filter them so that we could meet the cause. Mga kapatid, natutunan ko bilang pastor sa loob ng 26 na taon. Yung malinaw po na pangitain ng bawat Kristiyano sa loob ng simbahan, minsan po nakakalimutan ito. Bakit ba natin ito ginagawa, mga kapatid? Yan ang magandang tanong. Bakit ba ako walang katigil-tigil sa evangelism? Bakit ba si pastor walang katigil-tigil sa mga cell group advancement? Kasi po, alam ko kung bakit may simbahan eh. Hindi ko lang alam kung ano ang simbahan. Hindi ko lang alam paano gawin ang simbahan. Pero alam ko bakit tayo narito. Then the only reason why we are here, because now God wants us to become a gospel community so that we could carry the gospel cause. We are here to bring the good news to people. We are here to help people find their way back to God. That's the job of the church. To bring the gospel to the poor. Yan po ang trabaho natin. This is not a religion that we just want people to come to church to join our religion. Doulos is not a new religion. Doulos is a gospel community who had a cause and willingness to bring the gospel, the good news to the people. Yan po ang katotohanan po niyan. Kaya alam natin yung what, yung how, tsaka yung why. Pag nalaman mo na yung what, how, tsaka why, malamang po makakatulong ka na. Now, tingnan niyo po ito sandali. Alam niyo po ba, sa kumpanya ninyo, pag kayo nag-perform, number 1, you will be materially rewarded. Yan ang totoo niyan. May material reward na binibigay ang mga amo ninyo. Tama. Tama po ba? Yung motive natin is not to get money. Your motive is not to get what? Promotion. Ginagawa natin ito dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Ginagawa natin ito kasi meron tayong purpose. Yung sense of purpose natin, yung sense of cause na binigay sa atin ni Kristo, kaya natin dinadala ang good news, yun po ang dahilan. Dito po ako magwawakas sa isang verse. Pwede ba buksan natin Romans chapter 10? Okay? Romans chapter 10, verse 13, 14, and 15. Isang batang paslit ng pangalan niya, si David. Makinig mabuti. Nakita niya, kinukutya ni Goliath ang bayang Israel. Galit na galit si David. Sabi niya, ako nalalaban kung ayaw ninyo. Sabi ng mga kapatid niya, yabang-yabang mo, kutong lupa ka lang eh. Ang late-late mo, nakita mo ba yan, higante yan, warrior yan. Tumahimik ka. Alam mo sabi niya, hindi ako tatahimik. Sabi niya po, I find the reason why I should fight that guy. Is there not a cause? Yung salita na yon, matindi na yun. Kahit bata siya, sabi niya, lalabanan ko yan. Because there is a cause. There is a cause. I know the reason why I'm fighting that God. You know what? Sabi ng mga tao sa kanya, David, pag tinalo mo yan, bibigyan ka ng asawang maganda,
libre ka sa tax at kayamanan. Alam niyo, sabi ni David, no, I'm not attracted for my wife. Hindi ako attracted dyan. I'm not even attracted for fame, pre-tax. I'm not attracted to that. But I have a cause to fight. Meron akong cause eh. Nakita ko, hindi tayo nagpe-perform, wala tayong performance kasi wala naman kayong cause na pinaglalaban. Wala naman kayong purpose sa buhay eh. Ang purpose yun lang is your paycheck. That's it. But if I were you, I would not live like that. Because every human being must have a reason why we live and why we exist. There must be a purpose, there must be a cause. Amen. Sa totoo lang, lahat kayo dito dapat patay na. But may reason ka pa para buhayin pa ni Lord. Amen po ba? Kung bakit buhay ka pa sa oras mong ito, may purpose pa kasi ang ating Panginoon. Amen? Hanga ako sa mga NPA. They live with a purpose. Iiwanan ng girlfriend, iiwanan ng nanay, tatay, titira sa kumundukan, magugutom, mamamatay. But they're fighting for a cause. At least may cause. Di ba? Samantalang tayo dito, malayang malaya. Pero meron ba tayong cause? Sabi ni Paul, kung kayo mamamatay, it's gain. Amen? Are you listening? Sa totoo lang, pag may purpose tayo, pinifilter nito ang ating mga buhay. Ang problem ko ngayon, itong dalawa. Christian who are not performing. Yung pangalawa, Christian who serve under performance. Bihira ako makakakiwa ng one na isang over-performing Christians. You know, prayer ko po, after I teach this, tingnan niyo po ito. Ang purpose natin, dali ng mabuting balita sa Panginoon. Pero sabi ng Bible ay ito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Verse 14. Ang sabi po dito ay ito, verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Verse 15. And how can anyone preach unless they are what? Sent. As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Sana ganito, no? How beautiful are the face of those who bring good news. Si Lord pa lang, tinitingnan sa atin, hindi yung muka, yung paa. Sabi mo sa katabi mo, sa performance, wala sa muka, nasa paa. Sabi mo sa kanya, sige. Tingnan mo yung paa ng katabi mo. If that person is bringing the good news to someone, sabi po ng Bible, how beautiful are your feet. Alam nyo, sa mga simbahan, maraming magagandang muka, ang papangit ng paa. Are you listening? Pagdating po sa langit, may masama po akong balita sa inyo. Hindi titingnan ng muka ang paa. Dahil pagdating mo sa langit, susukatin yung performance, hindi ng muka, ng paa. Amen? Yung mga taong ginamit ang paa to fulfill its purpose, sabi ng Bible, how beautiful is their feet. Ang ganda raw na. Bakit? They bring good news. Yung cause natin, to bring the gospel, it makes our feet beautiful. Amen? Kaya sa susunod na magsasalamin ka, tingnan mo yung paa mo. Huwag yung mukha mo. Amen? Amen? Sa umaga ka ba ako umalis, huwag yung mukha mo sinusukulay mo. Ayusin mo yung paa mo. Sabi mo sa mo, ayusin mo yung paa mo. Yung may mga disciple dito, yung mga nag-evangelize, ang tawag ko dyan, yan yung mga taong beautiful feet. Yung mga walang na-evangelize, walang disciple, sorry, ang pangit ng paa mo. Amen? Daig pa niya ng may alipunga. Gusto nyong bumango? Ito, true story. May lumapit sa akin isang members ng Dulos. Pastor, naranasan mo na ba yung punjay sa paa? Naku, madala sa akin yan. Bumabalik-balik sa akin yan pag lagi ako nagbabasketball nung araw. Pastor, paano nawala? Ang tagal eh. Alam mo, nung nawala, naalala ko, nung nagpunta ako sa Samar, 1 buwan kasi akong nakayapak lang, nakachinelas lang, di ako nagsasapato sa Samar. Lagi ako nasa beach, nabababad sa doon. Alam mo, pag uwi ko, gumaling sa dagat. Pastor, hindi naman, ano suggestion sa?
Alam ko to, alam mo, gusto mo gumaling yan? Basahin mo tong verse na to. How beautiful are the feet of those who bring good news. Binasa ko yan eh. How beautiful are the feet of those who bring good news. Gusto mong gumanda pa mo? Nag-i-invite ka ba ng unbeliever sa church? Hindi po, pastor. May disciple ka ba? Wala po. Nag-evangelize ka? Ay, kaya mabantot pa mo. Yan ang dahilan dyan. Ito gawin mo. Apply mo to. Ito yung medisina ko para sa paa mo. Okay ha? Sabi sa kanya, if you can invite people and share the gospel to those people and disciple them, ang Diyos pagagandahin ang paa mo. Tumawa lang siya, si pastor naman. Hindi, walang biruan. Subukan mo. Alam mo, 3 months, hindi kami nag-uusap. Bumalik. Pastor, ano nangyari? Magaling na yung paa ko. Oh, ano, may ginamot ka ba? Wala, pastor. Sabi mo, mag-share lang ako ng gospel. Totoo, pastor. Nawala yung sumpa nung pangit ng paa ko. Ha? Yung mga paang hindi nag-evangelize, magkakagout yan. Oh, magkakaroon ng alipunga. Wala namang pakinabang eh. Kaya bubulokin na lang. Amen. Sino gusto bumango pa? Gumanda pa. Gusto nyo? Ayun, ang pangit ng babaeng maganda tapos mabantot ang paa. No? Yung, ang ganda ng babae. Ay, bantot. Wala. Di ba? Pero yung babae, yung di naman kagandahan, pero mabango, pwede na, no? Pero yung maganda tapos mabango. Kahit sa lalaki, malalaki katawan, pero mabantot ang paa, hindi bagay. Yak kadiri. Amen? Tinim yung katabi mo, sabi mo, ayusin mo yung paa mo, ha? Pwede ba tumayo tayo lahat ngayon? Sino po willing dito magkaroon ng high performance? Woo! Hallelujah. Sino rito yung aalis ka na doon sa no performance at saka sa low performance? Malinaw na sa'yo yung God cause na binigay po sa atin. Mga kapatid, maaaring tumatawa po kayo ngayon, but I tell you, I am convicted this morning to share this truth sa inyo, mga kapatid. Marami pa po tayong pupuntahang mga tao so that we could help them to find their way back to God. Amen po ba? So umaga pong ito, I challenge everyone, please, do not stay on the level yung no performance. Don't stay dun sa low performance. Mga kapatid, just think about this morning the kind of investment that God has paid just for your salvation. Isipin yung mabuti. Yung boss mo, wala o sakaling kingan ang ininvest sa'yo ng Panginoon. Pero tingnan nyo po yung grabe yung loyalty mo, sipag mo para dun sa boss. What about to the one who died for you? What about to the one who shed everything for you? Think about it. You know, this morning, I pray that your mind will be open at kaya mong sabihin, oo nga, matindi yung investment sa akin ni Lord. Hindi ko pa nare-return of investment to. Wala pa akong ROI dito kay Lord. Pero Lord, hayaan mo this year, makakota man lang ako, Lord. Amen? Makapag-disciple ako ng 12. Lord, I know, maluluwalhati ka. Sino niniwala? Nag-i-expect si Lord ng return investment para sa atin. Meron pong return of investment. Sana po, wag niyo pong patagalin. Sa lalong madaling panahon, magawa po natin ito. Sino rito yung patuloy kang mag-i-invite, mag-share ng gospel, mag-disciple? Because that's our cause. This is not a place where you can join singing, dancing. Sorry, this church is not for that. This church is for the cause of Christ. Like David, we can say, is there a cause? Yung iba nagtataka, bakit yung mga bata ang sisipag mag-evangelize? Bakit yung mga bago? Sabi ko, bro, may mga cause yan, kaya gumagawa ng ganyan yan. Hindi yan mga religious people na nagpupunta dito. They have a cause. And I pray, sa umaga pong ito, every one of you, I pray, sana meron kayong cause na pinaglalaban. As much as I fight for this cause, kaya hindi po ako nakukontentong hindi lumalago ang church. Kasi may cause akong pinaglalaban. Amen? Maaaring pinagtatawanan ako ng mga tao, minamaliit nila ako. But I keep on asking that question, is there a cause that I need to find? And I pray, lahat po tayo dito sa dulos, malinaw po. Kung ang church hindi nagpe-perform, hindi po nakakaluluwalhati sa Panginoon. Remember, you are a royal priesthood. You are a holy nation. You are a chosen people so that you can declare the praises of Him who bring you out of darkness and bring you into the kingdom of light. Sa umaga pong ito,
Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Lord, we reach out to you this morning believing that this is the time, Lord, to find the cost for our life, Lord. To identify with your purpose and to be identified with your cause. Lord, indeed, you are busy conquering this world by winning souls and making disciples. I pray that every one of us will no longer stay on the no performance level or not even on the low performance level. But we want this morning, God, to go up to the next level because we want a high performance level, Lord, because we are always thankful and grateful to the one who invests everything for us. Lord, i-bless mo ang mga trabaho, hanap buhay ng aking mga kapatid. But higit sa lahat, i-bless mo, Panginoon, yung assignment mo na binigay sa kanila. Sa umagang ito, we're gonna do it, Lord, to bring the gospel to all nations, and we will teach them to obey. We praise you, Lord, and we honor you, and we ask this in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.